ngayon. Patuloy na tumataas ang bilang ng mga mamamayan na umaalis sa New Zealand simula nang pumasok ang taong 2024. Batay sa mga pag-aaral, marami ang nagmamigrate dahil sa paghahanap ng mga oportunidad sa mauunlad na bansa at ang ilan naman ay bunsod ng iba't ibang kadahilanan. Ito ang humahataw na balita ni Early Briones. Hataw Balita ngayon. Bilang ng New Zealand citizens na umaalis ng bansa, nasa mahigit 1,000 kada linggo sa pagsisimula ng taon. Ayon sa StatNZ, sa bawat isang New Zealand citizen na bumabalik sa bansa ay 3 New Zealanders naman ang umaalis. Sabi ni Jack Tame, Q+A presenter sa kanyang sinulat noong nakaraang linggo, hindi niya masisisi ang mga New Zealanders na umaalis ng bansa, bunsod ng pagtaas ng unemployment rate, rent prices at inflation rate. Ngunit ano nga ba ang kalagayan ng mga bansang kanilang pinupuntahan, tulad ng Australia, UK, US at Canada? Karaniwan sa mga Kiwi ang nagmamigrate sa Australia dahil sa pangako nitong mas mataas na sahod, mas maraming oportunidad at mas magandang antas ng pamumuhay. Sa pagsisimula ng taon, ang Australia ay nagtala ng pagtaas ng unemployment rate, inflation rate at record high sa rent prices. Samantalang ang job vacancies naman ay bumaba ng 6.1% mula noong Nobyembre ng nakaraang taon. Ang UK naman, isa sa mga popular na dati ng destinasyon ng mga Kiwi na umaalis ng bansa, ay patuloy ang pagtaas ng unemployment rate at rent prices. Samantalang ang job vacancies at inflation rate ay bumababa naman at inaasahang patuloy pa itong bababa sa mga susunod pang buwan. Ayon naman sa Bureau of Labor Statistics ng US, ang unemployment rate ng bansa ay halos walang pinagbago at nasa 3.7 at 3.9% ito mula noong Agosto ng nakaraang taon. Samantalang ang inflation rate naman ay bumaba ng 3.4 noong Abril. Ang Canada naman ay nagtala ng pagtaas sa unemployment rate, inflation rate at rent prices sa pagsisimula ng taon. Sa kabuuan, mapapansin na ang GDP o Gross Domestic Product sa mga nasabing bansa ay tumaas sa unang quarter ng taong ito. Early Briones, humahataw sa balita ngayon.